Hi everyone! It's your future mathematics teacher, Sheena May Dunggal from BSC2. Alam niyo ba na halos kalahati ng araw natin ay ginugugol natin sa pag-scroll sa social media like TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube? Pero ang tanong, lahat ba ng nakita natin online ay totoo? Dito papasok ang media literacy. So, ang media literacy, it is the ability to access, analyze, and evaluate information bago natin ito paniwalaan o i-share. Ibig sabihin, hindi lang tayo basta nanonood or nagbabasa. Nag-iisip tayo kung tama ba, credible ba, at may bias ba ang content. Aminin natin may mga post na nakalagay na breaking news pero fake news pala. May mga edited pictures na mukhang totoo. And may mga quotes na hindi naman talaga sinabi ng isang famous person. For example, may nakita kang post na walang pasok bukas. Siyempre matutuwa ka. Pero teka mo, official page ba yan? Verified source ba? Or random account lang? Ang media literate na tao ay chinecheck ang source, naghahanap ng evidence, nagko-compare sa ibang reliable sites, at nag-iisip bago mag-share. So, bilang isang teacher, mahalaga ito sa atin. Hindi lang tayo basta nagtuturo ng math. Tinuturuan din natin ang mga students kung paano mag-isip critically. Dahil sa digital age ngayon, information is everywhere. Pero ang wisdom, nasa kung paano natin ito ginagamit. So, next time may makita kang viral post, tanong mo muna ang sarili mo. Sino ang gumawa nito? Ano ang purpose nila? May ebidensya ba? Dapat ko ba itong i-share? Because being media literate means being smart, responsible, and empowered. So, kanina na pag-usapan natin kung ano ang media literacy. Ngayon naman pag-uusapan natin kung paano ito naging konektado sa mathematics. Alam niyo ba, numbers are powerful? Kaya nila magbigay ng information. Pero kaya rin nila mag-mislead kapag mali ang pagkakapresent. For example, may nakita kang ad na nagsasabing 90% effective. Ang taas, di ba? Pero teka muna, ilang tao ba ang sinurvey? Kompleto ba ang data? May comparison ba? Minsan kasi ginagamit ang percentage at graphs para magmukhang convincing isang produkto o balita. Kapag hindi tayo marunong mag-analyze, madali tayong naniniwala. Dito pumapasok ang media literacy in math. Kapag natuto ang students sa suriin ng data, magtanong tungkol sa source at i-check kung tama ang interpretation ng graph or average, mas magiging critical thinker sila. As a future mathematics teacher, gusto ko maintindihan ng students na ang math ay hindi lang tungkol sa solving equations. Hindi lang ito tungkol sa formulas at computations. Math is about understanding the world around you. We share a scenario on how I will apply media literacy in teaching mathematics. We all know that students today are very active online. They see math tutorials on YouTube, TikTok, problem-solving hacks, and even shortcut methods on Facebook. But the question is, are all of these accurate and reliable? In this scenario, I'm a grade 7 teacher. I will help my students improve their media literacy by showing them real-life examples of statistics, surveys, and graphs that they often see online. For example, I can show two graphs that use the same data, but one graph changes the scale to make the difference look bigger than it really is. Then I will ask the students which graph shows the data more accurately and why. This will help students think carefully and not just believe everything they see. To conclude, ang media literacy ay hindi lang extra skill. Isa talaga itong necessary 21st century skill. Tinutulungan ito ang students na mag-isip critically, mag-analyze ng information, at gumawa ng wise decisions. Hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng tamang sagot sa math. Mas mahalaga, ito ay tungkol sa pag-intindi kung paano ginagamit ang numbers sa totoong buhay. As future educators and learners, kailangan nating ma-recognize na ang mga 21st century skills tulad ng media literacy ay hindi lang preparation for exams. Ito ay preparations for life. Sa panahon ngayon, being good at math means more than getting the right answer. Ibig sabihin nito ay marunong kang mag-isip critically tungkol sa informations na nakikita mo. Dahil tandaan natin, not everything with numbers is automatically true. Kaya bilang future teachers, turuan natin ang students hindi lang kung paano mag-compute, kundi paano magtanong, mag-analyze at mag-isip ng tama. Let's continue to promote critical thinking and responsible use of information inside and outside the classroom. Thank you so much for watching.